mao ni ang pinaka message ni Jesus Christ sa matag usa nato, no? Niyo na pulong sa Ginoo na seek first his kingdom and his righteousness. So mo na ato ang pinakadagan sa ato ang pursuit dinhi sa life. Ang pinaka priority sa life is not to find money, although importante ang money. Ang pinaka pursuit nato sa life is mao ang gitawag nato na seeking the kingdom. Ang kingdom sa Ginoo may atong i-pursuit mo ang pinaka priority nato sa life. Alright, so tonight mao na ang pinaka agenda nato karon. So last week, kung na inyong nahinumduman last week, ang topic na to is about, sa ba may naka-remember last week? Itong topic na to. Nga to ang topic is about, sa to topic to last week? Ka-remember pa ba mo? Last week, topic na to, ang Kingdom Reality Experience. wow! Thank you, Ate Jenny. Sorry, my internet is bad. It's okay. Ang atong topic last time is about kingdom experience, no? Kingdom reality experience. And this is my prayer na ma-experience na to ang reality sa kingdom sa Ginoo. Not or dili kay didto pa ta sa langit, no? Di lang ko may ka-experience naman gyapon ko ana, Brad Mark, Pastor Mark. Pag nanak ko sa langit one day, no, dili unta. Ang pinaka the best unta nato na pursuit is to experience the kingdom habang napata sa kalibutan. Ug mao nang pinaka desire sa Ginoo. That's why ang Ginoo nibaba siya sa kalibutan ug iyang gi-restore. Inay mo katapa din ha, restoration. Ang pinaka pursuit sa Ginoo sa life is iyang gi-restore, no? Redemption, iyang gi-redeem ta. Iyatang gi-save. Ang but pasabot sa save, dili lang nang kuhaon ta niya tapos dalon ta niya langit. No, dili na mao ang meaning sa salvation. Ang but pasabot sa salvation iyatang gi luwas sa unsay nawala nato. Alright? So ang nawala sa tao kay ang gihatag sa Ginoo, mabalaan lang nimo unsa ang nawala sa tao kung unsa ang gihatag ni Jesus Christ dinhi sa kalibutan. Balikon ako. Ang paagi nga mabalaan nato unsa ang nawala nato mga tao is for us to understand kung unsa ang gidala ni Jesus Christ dinhi sa kalibutan. And kabalo ta unsa ang gidala ni Jesus Christ sa kalibutan ug mao na ang gitawag nato na kingdom. So ang pinakabutang nga nawala sa tao mao ang kingdom, mao ang gingharian sa Ginoo. So ang pinaka-design sa Ginoo nato mga tao nga makabalik ta nini nga posisyon. Kini nga posisyon nga diin maka-reign ta over circumstances and we can bring back the government of heaven here on this earth. Now, nakita na to karon nga ang world, ang but pasabot sa world, unsay magud maglibog ta unsa ang world, unsa ang earth, no? Naba mo idea unsa nang world, unsa nang earth? Ang but pasabot sa world is mao ang system ba that will affect the earth. Ang earth is mao ang earth kini nga kalibutan. Pero ang world is mao ang system. Ug ang system gidumalaan sa mga tao. Alright? So kailangan maluwas ang earth pinaagi sa pagluwas sa world o kailangan maluwas ang world pinaagi sa pagluwas sa mga tao. Dili ma-change ang world, dili ma-change ang system nga mo affect sa earth kung dili maluwas ang mga tao nga nagdala sa system dinhi sa earth. Alright, nasundan ba ko? That's why ingon ang Romans chapter 8 nga ang
ang kalibutan, ang earth is eager, waiting to naghulat sila sa revelation sa mga anak sa Ginoo. Why? Because most of us Christian, we are not walking in the dominion nga gi-restore na sa Ginoo balik nato. That's why ang earth karon is naa sa pain, naa sa agony. Tungod kay kita na mga Christian, wala na to nasabtan ang mga butang nga gibuhat ni Jesus Christ nato. Now, dili na para i-condemn ta, but for us to be aware og makorekta sa ato ang tinuod nga posisyon diha kang Jesus Christ. Alright? So kailangan nga ibalik ni Jesus Christ. That's why ang pinaka mensahe ni Jesus Christ before siya ni balik ngadto sa trono sa langit, niyon ang pulong sa Ginoo, niyon siya dituan na iyang ipadala ang promise sa Father. Ug walay lain ang promise sa Father kundi mao ang Holy Spirit. Ngano na dinhi na involve ang Holy Spirit tungod ang Holy Spirit siya mao ang nagdala or siya ang working karon sa kalibutan sa government sa heaven. So maghisgot ta og kingdom of God, dili pwede nga dili nato i-involve ang Holy Spirit tungod kay ang Holy Spirit siya ang power sa Dios. Amen ba taniya na? He is the power of God. So, balik ko na ko. Dili ta pwede maghisgot og kingdom of God nga dili involve ang Holy Spirit. So today, sa church era, sa church age karon nga parta sa gitawag nato nga church, mga katawhan sa gingharian sa Ginoo ang tawag sa tuwa, citizens of the kingdom, mga sons of God ta. Kita adunay dako kaayo nga part ug ang Holy Spirit mao ang pinaka paglaom nato. That's why kailangan taluwason sa Ginoo. That is why kailangan nga si Jesus Christ magpakamatay, mag-sacrifice, buhaton niya ang tanang requirement nga gi-allow sa Father God para sa iyaha for us nga kita mapasaylo. Okay? So very necessary kayo ang pag-anhin ni Jesus Christ, kailangan kayo sa kaluwasan. Kailangan nga maluwas ang mga tao. So saan kaluwasan? Ang kaluwasan is mao ang ibalik sa Ginoo unsa ang nawala sa atoa. Unsa ang nawala sa atoa? Ang gingharian. Now sa unang panahon, kining gingharian mauni ang gihatag sa Ginoo ni Adan. If you remember, basahon na to sa Genesis chapter 1 verse 26. Mabasa ninyo diha niyo ng Ginoo, let us make man in our image and likeness and let them have dominion. Ang word nga dominion din sa Hebrew word is kingdom. Kingdom. So ang pinakaunang gihatag sa Dios, sa Ginoo, nganhi sa tao is mao ang kingdom. Ang problema sa kingdom kay gihatag nato ni usa ning kingdom, ang atong authority, no, sa pag-govern ani nga kalibutan. Ang kingdom nga naata gihatag ni Adan sa enemy, si Satan. Alright? Gihatag ni siya ni Satan. Kaya nga naman, iyon ang pulong sa Romans chapter 6, kung mabasa niyo din mahimo kang ulipon kung kang kinsa ka naminaw. Mahimo kang ulipon kung kinsa ka ni obey. Alright? Kung inyo pong mabasa din sa Matthew, ningon si Satan sa temptation ni Jesus Christ, ningon si Satan kang Jesus Christ, luhod sa akong atubangan o ihatag nako ning gingharian sa imuha. Na-notice na to nga gipakita si Jesus Christ sa kalibutan. Ang pangutana, nganong naa kang Satan ang kingdom sa world? Tungod kay gihatag to ni Adan kang Satan.
So that time, sa panahon nga nakasala si Adan, ang dominion nga naa kang Adan, iyang gihatag kang Satan. Pero si Satan, gigamit niya na nga dominion nga i-hurt niya ang mga katawan sa Ginoo. Alright? I-hurt niya ang katawan sa Ginoo, i-destroy niya, i-kill niya, o sa tulo ka buhat ni Satan, to steal, to kill, and to destroy. So ngano na igahom si Satan nga mobuhat niya na? Tungod kay naa sa iyaha ang dominion sa tao. Alright? Wala na siya igahom kay gilabay siya, nahimo siyang kanang gi-fired out siya sa langit. Wala na siya igahom. Wala na siya igahom. Ang glory sa Ginoo wala na sa iyaha. Pero nganong nahimo siyang gamhanan tungod kay ang dominion nga naa kang Adan gihatag niya kang Satan. And that's why si Satan aduna siya authority nga iyang gibuhat dinhi sa kalibutan. Og nakita na to nga ang gibuhat ni Satan dinhi sa kalibutan puro ragyo dili maayo. And now, because of what Christ has done, that's why very important kayo nga moanhi si Jesus Christ sa kalibutan kay siya ang pinaka-perfect nga sacrifice, more than pa sa mga animals sacrifices sa Old Covenant. Kay si Jesus Christ mao ang Lamb of God, Kordero sa Dios, but pasabot, He is the perfect sacrifice nga mao ang mo takes away sa sin sa world. Alright? Dili lang mo cover, kundi mo takes away. Sa unang panahon, ang mga blood sa bulls, goats, sa tanan ng mga animals is to cover lang. To cover lang sa mga sin, no? Cover. For 1 year, kaya niya kabiran. Pero ang word sa Ginoo nagaingon na because of the blood of Jesus Christ, we are forgiven for all naman, for eternity. We are forgiven for all our sins forever. Lami kayong word sa Ginoo. Kung masabtan nato that we are forgiven because of what Christ has done, mao na ang pinaka-assurance sa life. Amen. That's why makasabot ta nga nganong nianhi jud si Jesus Christ. Ang pinaka-reason di ay nganong nianhi si Jesus Christ aron hinluan ta sa atong mga sala. Ang pangutana, nganong kailangan ta hinluan sa atong mga sala? Ang pinakatubag is mao ni aron ang Holy Spirit, aron ang balang spirito sa Dios makabalik na karon sa tao. Amen ba tanyana? Kay sa unang panahon, ang Holy Spirit nag-uban kang Adan. Pero sa panahon nga nakasala si Adan, ang Holy Spirit gi-recall siya. No? Balik ngadto sa langit. From that time on, ang Holy Spirit, ang person sa Holy Spirit dili na siya maka-tribe dinhi sa tao. So ang gibuhat sa Ginoo, ang portion na lang sa power sa Ginoo, i-empower na lang sila sa Holy Spirit. Ang mga propeta, mga hari sa unang panahon nga gipili sa Ginoo, i-empowered na lang sila. Dili gyud to ang person sa Holy Spirit ang gisulod sa ilaha. That's why sa unang panahon sa Old Covenant, ang gahom sa Ginoo, ang Holy Spirit, mugawas, musulod tungod kay dili ing ana ka perfect ang sacrifice nga giandam sa Ginoo sa mga tao. Alright? So kailangan ta makasabot ni ana kay hangtod nga dili ta kasabot ang ato ang kinabuhi walay kalinaw ug puno ta sa gitawag nato nga uncertainty. Uncertainty ta always. So kailangan ta masayod nga ang gibuhat sa Holy Spirit nato iyang gi-restore, iyang gibalik sa atoa ang gitawag nato na dominion. Okay? Dominion. So kailangan ta makasabot nga ang dominion is very important kay ang dominion mao siya ang pinakapaagi nga malakwan nato karon ang atong kinabuhi nga madaugon. Amen ba tanyana? Excuse. At tibining paki-mute po ng sound. Pakipindot po ang mute para makadungog. Yeah. Alright. Nasa Ate Bining. Welcome Ate Bining. Alright, sige. So, mao nang pinaka-importanting butang nga masayod ta nga ang Holy Spirit
dili siya mao ni pinaka the best. Dapat ta masayod nga hangtod nga dili ta kasabot unsa ta kalimpyo nganong gisudlan ta sa Holy Spirit. Ang but pasabot nga ang Holy Spirit naa na nato tungod kay we are cleansed. Kanang limpyo gud kayo. Nga to the point nga makasalig ang Ginoo nga puy-an kaniya. Amen. Now, mo na karon ang moabre sa atong topic. Nganong nagisgot ko ni ana tungod kay ang Holy Spirit nagdala siya og pinaka-importanteng revelation mahitungod sa gibuhat sa Ginoo kung kinsa ka karon. Alright, ang sa atong topic, understanding kingdom righteousness. Now, kining righteousness nga inyong nadungog, posible nga dugay na ta nakadungog aning righteousness o sa Bisaya usay ma-confuse ta kay ang Bisaya niini pagkamatarong, no? Pagkamatarong. Nya ang ato ang thinking sa pagkamatarong lahi sa thinking sa Ginoo. Now balik ko nako dinhi sama sa akong gisgutan last time nga hangtod nga dili nimo masabtan ang thinking sa Ginoo, ang precept sa Ginoo, ang concept nga naa sa mind sa Ginoo, mahimo na siyang gitawag nga misconception. But pasabot, wala nimo na sabtan unsa ang but pasabot sa gihunahuna sa isa ka tawo. Example, tagaan ta mo example ha. Gialaw ta mo nga mustorya. Alright. Maghunahuna ko karon og isda. Okay? So tagnaan ninyo kung sa nga isda ang nasa kong hunahuna. Sige daw. Tilapia ko Pastor. Pastor Will, tilapia daw. Kisa pa mo tubag. Malunggong. Bangus. Bangos, di ba? Na-notice na to? Na-notice ninyo nga pag ingon ako og isda, alright? Naga-experiment ko karon, okay? Unsay but pasabot sa concept, unsa ang but pasabot sa precept, unsa ang but pasabot kung masabtan ninyo ang nasa akong mind. Kaya ang way sa Ginoo, gusto niya nga masabtan nato ang nasa iyang mind. Kay hangtod nga dili ta kasabot ang nasa iyang mind, pwede nimo ni i-interpret sa imong kaugalingon nga understanding. Alright? Example, pag ingon ako og isda, ang inyo rin tubag, bangos, tilapia, galunggong. Kaya nga naman, wala na ko gisulti unsa ang nasa ako ang mind. Pero pag ingon ako og isda, kabalo na mo unsa isda. Tama ba? Pero, wala ninyo na kita ang isda nga nas akong hunahuna. Kaya nga naman, wala man ako sulti. So, kumaingon ko karon, isda ni nga ang ngipon mura og gabas, dagko kaayo. Ya, mao ni kadlukan sa mga tao, mga ligo sila. Unsa inyohang ano? Unsa Sa inyo? tapas na po. Ay, naputol ko. Sorry. Example, pag may kog isda ni siya, pero kini nga isda, mao ni ang isda dito sa dagat nga ang ngipon dagko kaayo, hadlok ang mga tao. Ha? Shark. Shark, very good. So nakita ninyo karon nga hangtod nga wa ko mosulti, dili ninyo mabal-an ang isda nga nasa kong mind. Tama ba? Mao na siya ibot pasabot sa gitawag na to nga pagsabot, understanding, concept. Now, nganong importante kayo? Kay kung moingon ta karon og righteousness. See? Pag mo ta karon righteousness, unsa ang righteousness nga naa sa mind sa Ginoo? Okay? Unsa ang righteousness nga naa sa mind sa Ginoo? Kay kung dili ta kasabot sa righteousness nga naa sa mind sa Ginoo, mura po na siya isda. Pag ingon akong isda, pero daghan tag opinion unsa nga klase nga isda. Pero pag sulti nako nga
gikadlokan ni siya, nadagko ni siya ngipon. Bagyo, sharp. Inyong nasakpan ang nasa kong mind. Kaya nga naman, gisulti man ako ang iyang description. That's why very important nga masabtan na to ang pag-describe sa Ginoo unsa ni nga klase nga righteousness. Kay basin unya, pag makadungog ta og righteousness, especially sa Bisaya, yung tag pagkamatarong, lahi ang atong thinking, no? Pwede nga lahi ang atong thinking ug kung once nga mamali nimo pagsabot ang usa ka word nga dili mao sa mind, imo na siyang i-exercise na karon. Imo na siyang isulti na pud ngadto sa uban. Mao na po siya ang way sa imuhang understanding. So kung mali ang imong pagsabot, pwede nga mali pod ang imong application. Sabtan ba ko? So tonight, ato ning kat-unon, pag moingog righteousness, pag moingon og righteousness ang Ginoo, unsa ang nasa iyang mind? Alright? Kingdom righteousness. Kingdom righteousness. Now, gusto na ko ihatag sa inyo karon unsay pasabot aning righteousness. Okay? Why righteousness is very important. O kini nga righteousness igsoon, dili ni righteousness nga atong righteousness. Pwede niyo butang din ha. Dili na siya atong righteousness. Ang kini nga righteousness makita nito ni dinha sa Matthew chapter 6 verse 33. Atong basahon din ha. Ingon ang pulong sa Ginoo din ha. But seek first the kingdom of God and His. I-underline nyo na ng His din ha. Kay hangtod dita kasabot nga ang righteousness nga pasabot ni Jesus Christ na sa iyang word, dili atong righteousness, okay? Dili atong righteousness, kundi iyang righteousness. So unsa ang atong i-seek, unsa atong i-pursue sa life, unsa ang pinaka-priority nato sa life is to seek the kingdom of God and His righteousness. Dili atong righteousness ug dili lang righteousness kundi His righteousness. Dapat masabtan na to na ang word nga iyang giingon na ay His righteousness. Sa Bisaya niya na iyang pagkamatarong. Alright? Iyang pagkamatarong. Dili atong pagkamatarong, dili kay pagkamatarong lang, kundi iyang pagkamatarong. Ato nang sabton karon. Now, very important ni nga sabtan na to nga ang righteousness, una sa tanan, ang righteousness mao ni siya ang authority diha sa kingdom sa Ginoo. Alright? Atong basahon. Gusto ko basahon ni sa inyo ha. Hebrews chapter 1 verse 8. Pwede niyo take notes ang mga verses na to habang maminaw mo para dili ta madugay. In Hebrews chapter 1 verse 8 ingon din hiya, but to the Son he says, your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. Alright, so to? A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. Na ba mo idea o kasabot ba mo kung kasabot ba mo unsa ang scepter? Kung makita mo sa mga hari nga naglingkod sa trono, nakakita mo ng murag baston nga ilang ginagunitan? Oo. Na kanang taas nga baston nilang gunitan. Ang tawag niya na is scepter of righteousness or scepter of justice. Na notice ninyo nga dili magbulag ang kingdom of righteousness. Hebrews chapter 1 verse 8. Kita nyo na your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. So, dinha sa kingdom sa Ginoo, kinang ginahisgutan na to nga kingdom. Sa ang kingdom sa Ginoo? The kingdom of God is maong government sa Dios. Alright? Government. Unsa ang kingdom of heaven? Ang headquarter, ang location, ang domain, territory sa Ginoo. O ang territory, ang kingdom of heaven is maong territory sa Ginoo, ang panggobyerno nga naglihok ni ana nga territory ang tawag is kingdom of God. Ug ang kingdom of God adunay gitawag nga justice system.
So na-relate ninyo karon sa Pilipinas or sa Japan nga ang government sa Pilipinas na ay justice system, adunay panggobyerno. Kung muhisgot ganitag panggobyerno, adunay nagintawag na og justice. Adunay nakabuo niya na nga mga pamaluod nun. Alright. So ningon din niya, a scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. So first na tong i-understand nga ang righteousness ug ang kingdom mag-uban gina. That's why ingon si Jesus Christ, seek first His kingdom and His righteousness. Alright? So unsa ang kingdom of God? Ang kingdom of God is maong government sa Dios nga iyahang gipalihok dinhiya sa kalibutan. Alright? O kana nga kingdom na alang na makalihok kung ang Holy Spirit uban nato. O ingon dinhiya nga dili lang ni kingdom sa Ginoo kundi ang panggamhanan nga naglihok niini mao ang scepter of righteousness. Ato nang i-discover unya unsay pasabot ng scepter. Ang pasabot niya na mao na siya ang gahom ang gahom nga naglihok sa gingharian. Okay? Unsa nga klase nga government ni? Unsa nga klase nga government ni? Kita bitaw usahay labi na karon no kay ni mahal ang bugas, ni mahal ang mga panaliton. Ningon ang mga tao ko sa Pilipinas nga naunsa naman ning Pilipinas nga unsa naman ning panggobyerno sa Pilipinas. So ang panggobyerno nga gilauman sa mga tao nga mo hatag sa ilaha og pag-asenso, mura og nadismaya ang mga tao karon. Pero kitang mga anak sa Ginoo aduna tay panggobyerno nga wa gyud nasuka dinhiya sa panggobyerno sa kalibutan sa Pilipinas man. Amen ba taniya na? Mo nay kumpiyansa nato mga igsoon nga aduna tay bag-o nga gobyerno o kini nga gobyerno mo ning gobyerno sa langit. Og niyon ang pulong sa Ginoo nga ang pagkamatarong mao ang iyahang scepter niini. Now next verse atong basahon. So kini nga scepter nag-originate ni siya sa idea sa ruler. Ang rulership sa usa ka king, no? Nga ang usa ka king is usa ka shepherd sa iyang mga katawhan. So but pasabot di ay kung moingon ta og scepter of righteousness katong tungkod, once nga ang hari maggunit ni ana nga tungkod, ang but pasabot niya na ruler siya ug tigpanalipod siya sa iyang mga katawhan. But pasabot dili niya i-allow nga ang iyahang kingdom, ang iyahang mga katawhan zaman mabutang sa alanganin. Alright? Ibutang na sa inyong hunahuna. Symbol na siya sa authority. So pangutana, unsa nga authority nga naglihok sa panggobyerno sa Dios? Okay? Ang tubag, righteousness. Righteousness. O ngano nga ningon ng Ginoo, His righteousness. Dili ang atong own righteousness. Okay? Naay duha ka righteousness nga atong madiskubrehon unya. Now, ingon din niya, Genesis chapter 49 verse 10. The scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until tribute comes to him, and him shall be the obedience of his people. So kung mayon tag scepter, sa tong scepter mao ni ang rulership sa usa ka king, sa usa ka namunuan sa usa ka kingdom nga iyahang isituate nga iyahang mga katawhan dili mabutang sa alanganin. Ibutang ninyo na sa inyong hunahuna. Ang scepter mao ang otoridad o gahom sa hari nga ang gahom niya iyang i-save, dili mo pasakit. Malikon ako. Ang righteousness, ang scepter of righteousness mao ang mo protect, mo save sa katawhan sa Ginoo sa kingdom, dili magpasakit. Amen ba taniya na? So karon pa lang daan nagtuo ko nga aduna na moy nakatunan nga unsa ning but pasabot sa His righteousness. Ningon ang pulong sa Ginoo. Nganong ningon gyud ang Ginoo nga seek first His kingdom. Kay mao ni ang pinaka-formula. Ang formula sa Ginoo siya nga do not worry about these things. Unsa inyong kaunon, unsa inyong sininaon, pero nun siya but seek first the kingdom of God and His righteousness. Apil ni siya sa giingon ni Jesus Christ nga atong pangitaon kining His righteousness.
Alright? O kining His righteousness naa siyang kingdom, naa siyang panggobyerno. Kung imong madiscover ang panggobyerno, diskubriha unsa nga klase nga awtoridad na gigamit sa Ginoo. Nasabtan ko ninyo? Kay daghan karon nga panggobyerno mo tawa, mayon ta nga wa gyud ayo ni nga panggobyerno. Now, ang gobyerno sa langit dili nga na. That's why yun Ginoo, seek first His kingdom, seek first the government, ug yun siya, and His righteousness. Ang bot pasabot, diskubrihon nato unsa ni nga klase nga gobyerno ug unsa nga klase nga gahom nga nagapamalakad ani nga gobyerno. And all these things shall be added unto us. Yun ang pulong sa Ginoo. Alright? So ato nang diskubrihon karon. Alright, ningon din niya ang pulong sa Ginoo. In Isaiah chapter 14 verse 5, the Lord has broken the rod of the wicked, the scepter of the ruler. So aduna po di ay rulership, aduna po di ay panggamhanan, panggobyerno nga aduna sila mga pamalaudnon nga dili maayo. O kini siya dili ni siya mao ang pinaka-design sa kingdom sa Ginoo. That's why ang pinaka-idea kung mo yung tawag scepter is mao siya ang panggamhanan or ang how the government works on that kingdom. Ug yun ang pulong sa Ginoo nga ang idea ni ini is mao ang pag-secure, pag-save sa iyang mga katawhan. Alright? That's why yun sa dito the scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. Gusto na ko na masabtan ninyo nga verse. Nga ang scepter sa righteousness is mao ang scepter sa kingdom. Alright. So, unsay, kung mayon ang Ginoo nga righteousness, okay, nanata karon. Kung mayon ang Ginoo nga righteousness, unsa nga righteousness ang naa sa imong mind? Kung mayon ang Ginoo nga ang scepter sa iyang righteousness, ang authority sa iyang pagkamatarong, righteousness, unsa ang moabot nga definition sa imong mind kung moingon ang pulong sa Ginoo og pagkamatarong? Kaya ako sa una, ang nakita nako nga definition unsa ang pagkamatarong is ako gi-required ko sa Ginoo nga matarong ko or dapat kanang wala ko'y sipyat. Mao na akong pagsabot sa una nga ang pagkamatarong nga akong nasabtan is ang akong doing or ang akong buhat nga matarong aron i-present nako sa Ginoo ang akong mga buhat nga matarong o dinha pa nako siya ma-please. Mao na ang akong thinking sa righteousness. Nabasa inyo din nga pareha na kong thinking? Nga kung may tawag, hala, righteousness. Nawa, dyo ko'y righteousness kay dili gyud perfect akong life. Alright? Pareha ba mo og understanding nako sa righteousness? So karon, i-discover na to unsa ang mind sa Dios kung mayon siya righteousness. Kay kung mamali na to define ang iyang righteousness nga sa iyang mind, dili ta magmalinawon. Alright? Dili ta magmalinawon. Akong basahon sa inyo Isaiah Isaiah chapter 54 verse 14 to 15. Ingon din niya, in righteousness you shall be established. You shall be far from oppression, for you shall not fear, and from terror, for it shall not come near you. Indeed, they shall surely assemble, but not because of me. Whoever assembles against you shall fall for your sake. Wow. Mauna nga righteousness nga define sa Ginoo nga kung makadawat ka ani nga righteousness, you are far from oppression. Pero ang akong nasabtan sa una, pag-ingon sa Ginoo nga righteousness, seek first the kingdom of God and His righteousness, habang ginakuha nako ang word nga
righteousness, ma-feel man hinon nako nga oppress ko, fear ko, ug puno ko sa mga kabalaka kahadlok kay nganuman nakita man din nako nga dili ko perfect ug dili ko ingana ka righteous. So ang pinakauna na kong thinking sa akong mind, moingon dayon ko nga dili ko qualified sa all of these things. Kay nganuman wala nako na perfect ang righteousness nga iyahang gidemand. Pareha ba tag thinking sa una? Ang tod karon ingana pa ba imong thinking? Pero yun ang pulong sa Ginoo nga kung ma-establish ka ani nga klase nga righteousness, you are far from oppression. Sa dihang na-discover na ko ni nga, siguro, dili ni mao nga righteousness unsa akong na sabtan. Kay niingon ang word sa Ginoo nga kung naa ka ni nga righteousness, pag ma-establish ka ni nga righteousness, you are far from oppression. You are far from fear. Ingon pag dinhiya nga dili ka mabutang sa alanganin. Bisan tuod dili ka perfect, pero walay maka-assemble against you to condemn you. Ug dili na mao ko akong nakita sa una. Nakita na ko nga dili gid ko qualified sa righteousness, mao na nga ang all of these things sa Ginoo wala gyud moabot sa ako. Posible nga ako ang panabot sa righteousness, dili mao ang nasa mind sa Ginoo. So unsa ang nasa mind sa Ginoo when it comes sa righteousness? Kaya naman, dako kay ni siya og attachment sa kingdom. Dili ta pwede maghisgot og kingdom of God kung dili na to hisgutan ang righteousness. Why? Ato ni masabtan karon. Romans chapter 1. Okay? Nana mo dia. Romans chapter 1 verse 16. Yun ang pulong sa Ginoo. For I am not ashamed of the gospel. Ang pangutana, unsa ni nga gospel? Kay daghan karon musulti nga kami ang nagtudlo or kami ang nagdala sa gospel. Ang pangutana, unsa ni nga gospel? So ang paagi nga ma-discover na to unsa ni nga gospel, kinsa ang pinaka origin sa nagwali o gospel? Sa tanan niyo, kinsa ang pinaka origin nga nagwali sa gospel? Ang pinaka-origin nga nagbuwali sa gospel, walay lain kundi mo si Jesus Christ. O atong pangutana, unsa ang preaching ni Jesus Christ? Ingon si Paul nga ang preaching ni Jesus Christ, sumala sa sulat ni Paul, mao ang the gospel of the kingdom. That's why in the book of Acts, sa pinakalas nga chapter, o pinakalas nga verse, ingon din ang writer sa book of Acts, nga si Paul, habang na house arrest siya sa Roma, ningon dito he preached about Jesus Christ and the kingdom of God. Nganong kingdom of God? Tungod kay ang preaching ni Jesus Christ, mao ang message of the gospel of the kingdom. Alright? So kita na mga churches karon, ang atong focus is mao si Jesus Christ, and that is very good. Pero dili na to i-miss unsa pod ang preaching ni Jesus Christ tungod kay mao pud ang wali ni Apostle Paul. Yung sa Apostle Paul, and he teach them for 2 years, preaching them about Jesus Christ and the kingdom of God. So unsa ni nga gospel sumala sa pulong sa Ginoo? Kini nga gospel mo ni ang gospel of the kingdom. Nga ni anhi si Jesus Christ sa kalibutan, iya tang gipakamatyan, iya tang gilimpyuhan aron makabalik sa atoa ang Holy Spirit ug ang kingdom, ang gahom, ang panggobyerno sa langit moabot dinhi sa atoa pinaagi sa Holy Spirit. Mao ni ang gospel, mao ni ang pinaka message ni Jesus Christ. Why Jesus Christ came on earth? Aron dal-o ni siya nga government. Ang government sa langit mao ang government sa Dios niya kalibutan, ug kana nga government na ana sa imuha igsuon. Amen. Pwede ba nimo gunitan imuhang dughan inang Ginoo Holy Spirit? Salamat kay Lord ang government sa langit. That's why niyo si Jesus Christ, kung maray mangitaas ang kingdom sa Ginoo, wala didto, wala dira, di ba? Kabasa mo niya na sa gospel.
Na kunay mangita asa ang kingdom sa Ginoo, insya ayaw mog tuo. Kaya ang kingdom sa Ginoo naa nimo. Why? Because the Holy Spirit is within you. Ug mao ni ang gospel. This is the gospel of the kingdom. That Christ came. Christ iya kang gilimpyuhan, iya kang gipakamatyan. Karon nagtuo ka sa iya ha, ninyo ng pulong sa Ginoo nga ang Holy Spirit iyang gihatag kanimo. Og niyon dira sa Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, to the Jew first and to the Gentiles. Verse 17. Mao na ni karon, no? For in the gospel, unsa di ay? In the gospel, unsa nang gospel? This is the gospel of Jesus Christ. Kingdom of God. The gospel of the kingdom. For in the gospel, the righteousness of God, verse 17 ta, the righteousness of God is revealed. Subot pasabot, ang pinaka-message karon di ay sa kingdom nga kita nga iya nang gihimo nga citizen, nakadawat ta sa righteousness sa Ginoo. Amen ba ta niya ni? Ang muingog amen, pwede mo thumbs up. Amen? So, ang pinakapaagi nga ang kingdom message, ang gospel sa kingdom, ingon sa diniya, nagdala ni siya og righteousness. Ang pangutana, unsa ni nga righteousness? Kay basin mao pa ni ang righteousness nga sama sa kung pag-una-huna sa una. Pero ninyo siya din righteousness of God. Unsa daw? Kamay basa do diha? 17, Romans 1 verse 17. For in the gospel, sa gospel of the kingdom, the righteousness of God. I-underline na, righteousness of God. So na-notice ninyo nga nay connection ang His righteousness o righteousness of God. Nabay connection? Iyon na po sa Ginoo, but seek first His kingdom but seek first the kingdom of God and His righteousness. O nakita po ba niyo din nga na connection na for in the gospel, sa gospel of the kingdom, the righteousness of God. So nakita ninyo ang connection sa His righteousness o righteousness of God. Dili day na atong righteousness. Pag ingon sa Ginoo nga seek first the kingdom of God and His righteousness, wala day siya nag demand sa atoa nga mahimo ka og righteousness by your own. Kundili imong dawaton ang righteousness nga gi-revealed gikan sa langit padulong nimo. Buot ipasabot nga ang kingdom citizen or kingdom citizenship, aminaw pagayo lami kayo, ang kingdom citizenship is a provision provided by the government of heaven. Wow! Dapat masayod ta nga ang pagkamatarong dili gidiman sa Ginoo gikan nato. Ug ningon siya nga, okay, Hil, Roy, Jenny, tagay ko ninyo og pagkamatarong be. No, dili nga na ang kingdom righteousness. Ang kingdom righteousness is ang government of heaven nag-provide sa imuha. Wow, lamihan eh. Ang kingdom of heaven nag-provide sa imuha, ang government of heaven nag-provide sa imuha og pagkamatarong. For in the gospel, the righteousness of God is revealed. Ug dili ni basta-basta nga pagkamatarong, mga igsuon nako ni Kristo. Pagkamatarong ni sa Dios nga iyang gibutang nimo. Amen.
That's why sa panahon nga nakasabot ko nga kung muingon ang Bible nga righteousness na mali di ay ni og understood sa mga Pharisees. Nga paminaw sa mga Pharisees sa una nga nagdemand ang Ginoo pagkamatarong. Nagdemand ang Ginoo pagkamatarong sa mga tao nga to the point ang mga tao ay mahatag. That's why niingon si Jesus Christ sa mga Pharisee, kamo mismo mga Pharisee, inyong gishut ang door sa kingdom o wala mo mag-allow nga adunay makasulod. Nabasa na ba ninyo? Kay kamo mismo wala mo makasabot niini. And because of what Christ has done, hallelujah, tungod sa pag-anhi ni Jesus Christ, iyang giablihan ang bag-ong panabot nga ang righteousness nga gipangita sa Dios gikan pud ay niya nga iyang ihatag sa mga mudawat niini. That's why ningon sa Isaiah chapter 53, who will believe our report? Kinsay motuo sa among giwali? Ikaw ba ning nito? Bulahan ang nituo. Kay ila ang gingharian sa Dios. Hallelujah. Ang righteousness nga ginaingon sa Ginoo, ang panggamhanan. Kabalo mo unsay another word sa righteousness sa Greek word, ang another word sa righteousness sa Greek word is justification. Hallelujah. Justification. Atubangan sa Dios, you have the right standing. Pwede ba na ingon imong katapa din ha? Nga atubangan sa Dios, God provided a right standing. God provided a citizenship, a kingdom citizenship. Dili siya nagdemand sa atoa og righteousness by our own effort. Alright? But the government of heaven provided us, nagprovide siya sa atoa og dili ni basta-basta nga righteousness igsuon. This is the righteousness of God. Kisa hindi makapasalamat sa Ginoo niya. Mangutana siguro mo sa kuha, ngano importante man ang righteousness, Pastor Mark? Importante kayo ang righteousness kay naghisgot ta dinhiya og access sa kingdom. Hangtod nga wala kay access sa kingdom, bisan unsa pa kagamhanan ang kingdom, kung wala kay access sa kingdom, you cannot benefits from it. That's why ang righteousness, it is a access ni siya sa kingdom. Kung sa ibot pasabot ang scepter, ang scepter is mao ang authority nimo nga makatindog ka atubangan sa hari. Na-remember ba to ninyo tong time ni kamo nagbasa og Bible? Ma-remember ninyo ni ba? Na-remember to yung time ni Esther? Nga niingon si Mordecai kang Esther nga ang mga Jew sa atong lugar pamatyon ni kay naanay nagplano nga pamatyon tang tanan. Na-remember to ninyo kisa tong nagplan nga pamatyon ang mga Jew? Si Haman ba to? Og ningon si Esther nga, hala, saon na nato ni. Pero ningon si Esther nga, adunay usa ka pamaagi. Basahan ninyo na nasa Esther na. Adunay usa ka pamaagi. Maistorya lang na to ang hari. Di ba? Maistorya lang na to ang hari. Ang problema, kay mauni problema sa hari. Kabalo mo kung natay kingdom concept, kung nag-study ta about kingdom, dili ka basta-basta ba makaduol sa hari. Di ba? Dili ka basta-basta makaduol sa hari. Ningon si Esther, dili basta-basta makaduol sa hari. Dili ta basta-basta makaduol o mangayog favor sa iya. Kay kung wala kay appointment sa hari, pwede ka patyon.